Dear Barangay Inspiring Stories, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jam. Isa akong chemical engineer. Pareho kami ng aking nobyo na si Alvin. Nagtatrabaho kami sa isang kumpanya kung saan kami nagkakilala at kalaunan ay naging magkarelasyon. Masaya ang aming relasyon bilang magkasintahan kahit na minsan ay nagkakatampuhan, pero sa aking palagay naman ay normal lamang iyon. Makulit at palabiro si Alvin. Bagay na gustong gusto ko talaga sa kanya. Pag bumanat na nga ng pangmalakasang joke yon, ay hindi na ako makatigil sa kakatawa. Yung tipong hindi pa tapos yung sinasabi niya, ay natatawa na talaga ako. Sobrang saya ko kapag kasama ko siya. Hanggang sa isang araw, ay kailangan ko nang mag-resign sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin dahil may mas magandang oportunidad na sa akin ay naghihintay. Hindi naman ako pinigilan ni Alvin. In fact, ay full support pa nga talaga siya sa akin. Bagay na pinagpapasalamat ko dahil napaka-understanding ng aking nobyo. Nakakalungkot lang talaga kasi nabawasan yung oras namin na magkasama. Namimiss ko rin yung mga moment na sabay kaming mag-lunch tapos ay inihatid niya ako sa aming bahay. Pero napatunayan ko na hindi hadlang yung magkaiba na kami ng pinagtatrabahuan. Dahil nagbibigay pa rin siya ng oras sa akin kapag weekend. Yung tipong bigla na lamang siyang susulpot sa bahay at may paandar pa na bulaklak. Umagang-umaga kahit ang layo ng pagitan ng aming tinitirhan, north to south man ito ay hindi natitinag ang aming pagmamahalan. Kaya naman todo asikaso ako sa kanya kapag pumupunta siya sa amin. Lumipas ang mga araw at 3 taon na kami ni Alvin. Ando na kami sa point na nagpaplano na kami ng aming future. Nagkasundo kami na mag-ipon at kumuha ng lupa para sa aming future dream house. Kaya naman lahat ng overtime ay ginagrab naming dalawa para mabilis naming mabayaran yung lupang kukunin namin somewhere in Tagaytay. Medyo pricey, pero sabi niya sa akin ay okay lamang daw iyon dahil kakayanin naman daw naming dalawa. No pressure at smooth ang mga plano namin sa buhay. Hanggang sa nabalitaan namin na ang ahente ng bibilhin naming lupa ay in-scam lamang kami. Magkahalong galit at lungkot ang aking naramdaman ng mga sandaling iyon dahil mismo ang kaibigan pa namin ang gumawa noon. Halos 2 taon bago na ibalik sa amin ang pera na sana ay pinambili na namin ng lupa para sa pangarap naming bahay. Ang sabi na lamang sa akin ni Alvin, nahayaan ko na lamang raw. At least ay naibalik yung pera kahit papaano. Napakabait ng aking nobyo. Wala akong naririnig na kahit anong salita mula sa kanya laban sa nanloko sa amin. Ang tanging sinabi niya lamang sa akin na magsimula na lamang raw ulit kami. Sa sobrang pagkadismay ako sa ahente na iyon, yung pera na dapat na ipangdadaw namin ay kinuha ko na lamang ng tiket papuntang Japan. Bagay na sinang-ayunan naman ni Alvin. Ngunit nang dumating ang pandemic, hindi kami natuloy dahil bawal ang lumabas ng ibang bansa. Natenga tuloy ang aming out of the country. Naging madalang ang aming pagkikita dahil sa maigpit na ipinapatupad ang lockdown noon. Tanging ang social media na lamang ang aming tulay upang kami ay magkamustahan. Hanggang isang araw ay nabalitaan ko na nagkasakit ang tatay ni Alvin. Ito ay liver cancer. Lalong nawalan kami ng oras para magkita dahil nakatutok siya sa pag-aalaga sa kanyang amang may sakit. Ngunit hindi nawawala si Alvin sa mga importanteng araw at okasyon sa aming buhay. Sa mga oras at araw na hindi kami magkasama, ay itinoon ko ang aking atensyon sa pagbibisikleta para naman kahit papaano ay malibang ako at mapawi ang pangungulila ko sa aking nobyo. Pero kalaunan ay hindi ko namamalayan na nasasanay na pala ako na kahit twice a month na lamang kami kung magkita. Pero updated pa rin naman kami sa isa't isa. Sa katunayan ay araw-araw pa nga yun. Akala ko nung una ay okay lamang yung ganun sa akin. Akala ko ay nagmamature lamang kaming pareho. Until one day ay natuloy na rin kami after pandemic sa Japan. Doon ko naramdaman na may iba na kay Alvin. Hindi ko ma-figure out kung ano yon. Pero alam ko na merong mali. Hanggang sa pagbalik namin dito sa Pinas, after our vacation sa Japan, ay nakikipaghiwalay na nga siya sa akin.
Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Ang daming tanong sa aking isipan. May babae ba siya? Hindi ko alam. Kasi all of a sudden, our sweet moments turn into a nightmare para sa akin ang araw na yon. Tinignan ko siya sa kanyang mga mata at napakalungkot. At ang tanging sinabi niya lamang sa akin ay ayaw niyang maging hadlang sa mga pangarap ko. Gusto kong magalit sa kanya pero awa yung nararamdaman ko ng mga panahong iyon. Dahil alam ko na may mabigat siyang pinagdaraanan na hindi ko alam kung ano. Dahil hindi niya naman sinasabi sa akin. At mas pinili niya na lamang hindi iyon sabihin. Ayaw ko sanang isipin na totoo ang aking nasa isip. Pero nakikita ko na bumabagsak ang kanyang katawan. Natatakot ako pero wala akong magawa at nire-respeto ko kung ano man yung desisyon niya dahil mahal na mahal ko siya. Simula ng araw na yon ay hindi na kami muling nagkita pa ni Alvin. Hindi ko nga alam kung ano ba yung mas masakit eh. Yung iniwan ba at ipinagpalit ka? O yung iniwan ka para lumigaya ka? Sa katunayan ay mahal ko pa rin siya. Araw-araw kong ipinagdarasal na sana ay bumalik na kami sa dati. Until one day, nabalitaan ko na nasa ospital siya. Tinawagan ako ng kanyang kapatid at doon ko napag-alaman na kaya pala ako hiniwalay ni Alvin ay para hindi siya maging hadlang sa pagpunta ko sa Canada. Na dapat ay kaming dalawa yon. Dahil pangarap namin yon noon pa at alam niyang matagal ko nang gustong pumunta roon. Hanggang sa huli ay ako pa rin pala ang iniisip niya. Napag-alaman kong ang meron palang sakit na cancer ay walang iba kung hindi si Alvin. Itinago niya ito sa akin upang hindi ako mag-alala at nalaman kong sinadya niya talagang dumistansya para sa kanyang pagkawala ay hindi na ako ganong masaktan. Pero labis na nadudurog ang aking puso, kabarangay. Gumuho ang lahat ng pangarap ko para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula at hindi ko alam kung saan ko uumpisahan. Huli na nang malaman kong wala na ang aking pinakamamahal. Masakit para sa aking hindi na namin magagawa ang magkasama naming pinangarap noon. Pati na rin ang mga planong masaya naming binuo. Totoong napakasarap tuparin ng pangarap kasama ang taong minamahal mo. Pero may mga pagkakataon talaga sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Tulad na lamang ng nangyari sa buhay ni Jam. Pero hindi nangangahulugan noon na hindi na tayo magpapatuloy sa ating buhay. Baka meron lang talagang tao na mas nakalaan para sa atin. Kung sino man iyon, sigurado akong darating iyon sa tamang oras, tamang panahon, at tamang pagkakataon.